Tinawag ni Pepe Alas na kulto ang mga fans na Rene Baterbonia. Yan guys, ang Pepe Alas. Pinsan daw yan ni Kiefer Alas. Unang-una sa post mo pa lang, manyakis ka na. Pero hindi naman lahat ng gumagamit ng makalaglag panty, manyakis. Pero sana nagjo-joke ka. Kasi honestly, iba. Ito yung sabi niya, 3 biggest cults in Filipinas today. Una, diehard Duterte supporters. Ikalawa, Iglesia ni Cristo. Ikatlo, ito yung pinaka nakakapikon, Rene Baterbonia, yung mga fans. At part ako dun. I'm not a Duterte supporter nor a Marcos supporter. Pero pag moralidad ang pinag-uusapan, ibang usapan yun. I'm a fan of Rene Baterbonia. Tagahanga. Hindi naman siguro lahat ng tagahanga dapat basketball players, di ba? I admire him. Morally. At sa pagiging Rene, the whole Rene mismo. Hindi lang ako, sobrang dami sa mundo. Tapos ang sabi niya, ang daming tinamaan ng katotohanan. Hold on. Relax ka lang. May nag-reply, sana tamaan ka ng kidlat. Reply niya naman ng kakaiba. Nagpa-hashtag ka pa. Truth hurts. Okay, let's debunk the word kulto. I hope nag-aaral ka, sir. At sana maging sensitive ka sa sinasabi mo. Kasi Pepe Alas nakakahiya na ang pagsabi ng kulto, limitado pala ang alam mo. Kulto, isang saradong samahan na may matinding debosyon sa isang pinuno, ideolohiya o paniniwala. Kadalasan ay lumilihis sa karaniwang relihiyon o lipunan at gumagamit ng mahigpit na kontrol sa mga miyembro. Saradong samahan ba ang mga fans na Rene? Kung may mga taong binabash ang alaga mo o kung sino man ang dinidepensahan mo, malamang hindi kasi konkreto yung totoo. Naiintindihan mo? Matinding debosyon, bakit handa bang magpakamatay ang mga tao para kay Rene? Handa silang mapagod, sumigaw para sa katotohanan. Handa kaming malaman ang katotohanan at magalit kung sino talaga ang tunay na may kinalaman. Tapusin ko lang, matinding debosyon sa isang pinuno. Sinong pinuno? Pinuno ba namin si Rene? Ang gusto mong sabihin yung demeanor, yung galawan, yung mga pinagsasabi ng mga tao. Pero sino? Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin kulto kung wala kaming tinuturing na pinuno. Hindi mo naman pwedeng i-dissociate ang behavior ng isang tao. Kulto, kung wala naman silang tinuturing na pinuno. Naintindihan mo? Bigwak ganern. Matinding debosyon sa ideolohiya. Hindi po lahat ng mga fans na Rene ay lumalaban, ngunit nananalangin. Kaya wala kang karapatang sabihan na ang fans ni Rene ay kulto. You shouldn't have used the word kulto. Matinding debosyon sa paniniwala. Hindi lahat ng mga fans ni Rene ay naniniwala agad-agad. Nagpa-fact check kami. Nagbibigay kami ng espekulasyon at aligasyon dahil wala nga pong katotohanan sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng mga basketballista. At kadalasan ay lumili sa karaniwang relihiyon o lipunan? I don't think so. Hindi naman yung ginagawa ng mga fans na Rene Baterbonia. Wala pa nga nagrarally sa Ateneo, di ba? Yung mga estudyante nila. Baka iniisip mo, sobra namang mini-mini to na literal. Oo, literal. Kasi sinabi mong literal. Kahit mag-explain ka pa, ginamit mo ng salitang kulto, hindi ka na magtatagumpay. At gumagamit ng mahigpit na kontrol sa mga miyembro. Sinasakal ba kami ni Rene? Ulitin ko, kasi ang gusto mo sigurong sabihin yung galawan lang ng mga pangkulto. Kaya nga wala kang karapatang sabihang kulto, kasi yung galawan namin, ibang-iba sa galawan ng mga miyembro ng isang kulto. Siguro ikaw yun, parang totoo. Mga pangunahing elemento ng kahulugan, para lang alam mo, Pepe. Gusto mo banggitin ko Peep, you're not Peep. Pepe ka. Kung pwede nga lang tigasan eh. Anyway, ito yung saradong grupo. Saradong grupo ba kami? Yung mga fans? May eksklusibong kasapi. Hindi basta-basta bukas sa lahat. Nagigets mo? Gets mo naman siguro yan, be. Matinding debosyon. Nakatuon sa isang pinuno, doktrina o paniniwala. Meron bang ganon? Wala. At hindi ko gugustuhin maging pinuno ka ng kulto. Kasi disaster talaga. As in, buong Pilipinas, buong mundo magkakagulo sa galawan ng utak mong yan. Paglihis sa lipunan, kadalasang taliwa sa mainstream na relihiyon o kultura, you seek justice. Pag may mga haka-haka, pwedeng maniwala. Pero may mga nagsasalita at pinapatutuhanan ito. Kaya lalabas pa rin talaga ang totoo.
Magsabi ka ng kulto sa mga tao na kapag lumabas na ang totoo at inosente talaga ang mga pinaglalaban mo, tapos patuloy pa rin ang galawan ng mga tao as in relatable sa pagiging kulto, because as of now, hindi yan totoo. Alam nyo, dyan ka magalit, dyan ka magsabing kulto. Pero walang katotohanan. Asan ang katotohanan? Sino ang papaniwalaan? Ano ang papaniwalaan? Kontrol sa miyembro. Maaaring sa pamamagitan ng emosyonal, psikolohikal, o sosyal na pamimilit. May pamimilit bang naganap, be? Ikaw, pinipilit mo ang sarili mo na ma-align yung fans ni Rene, kami, sa pinapaniwalaan mo. Ito yung dalawang pinakamabuti mong gawin. Una, maligo ka ng holy water. Ikalawa, sumigaw ka ng hustisya. Ang sigaw mo ganito, NBI, CIDG, DILG, lahat kayo, bilisan nyo na ang investigasyon para malinis na ang pangalan ng pinaglalaban ko. Ganon. Huwag mong sabihang kulto. Kasi kung meron man ditong ugaling kulto o miyembro ng kulto, ikaw yun. Hindi kami, hindi ako. Naiintindihan mo?